Hello Libra, ito yung third week of October reading mo. Hello sa mga datihan na dito, maraming salamat sa support ninyo. At hello din sa mga bago rito. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe, paki-like and follow na rin po yung aking Facebook, Instagram, TikTok. Kung gusto nyo naman ng personal or private reading, mag-send lang po kayo ng private message sa aking FB page. Yung link at details na kailangan nyo nakalagay sa description below. Reminder, hindi po ito personal reading. Pwedeng mag-resonate, pwedeng hindi. Mas maganda kung alam ninyo yung Sun, Moon, Rising, and Venus signs ninyo para mapanood nyo yung iba-ibang readings for those signs. At kung hindi nyo alam yun, search nyo lang sa Google paano i-calculate yung birth chart ninyo. So, nakapag-post na rin po ako ng ganyan sa aking FB page. Pwede nyong hanapin doon yung post ko na yun, explaining yung tungkol sa birth chart. Okay, Libra, bago tayo magsimula, ihanda mo yung panulat mo at papel. Kung nabibilisan ka, pwede mong i-rewind, i-pause. Ito yung lucky day mo Saturday. Lucky numbers mo Libra, 10, 11, 28, 55, 56, at saka 27. Reminder lang, Libra ha, yung mga lucky numbers na yan, hindi ko binibigyan para umasa ka na lang lagi na bigla ka na lang seswertehin ha. Although may mga tao talagang maswerte, no? May mga nananalo sa loto, hindi nila inaasahan. Pero syempre yung kapalaran natin, nasa ano pa rin natin. May hawak natin yan, nasa palad natin yung ikakaunlad natin, o diba? Ano lang to? Kumbaga mga toppings lang. Eh kung seswertehin, why not, diba? Hindi naman natin masabi yan. Pero huwag tayo totally aasa lang sa mga ganyan. O, diba? Reminder lang. So, ano yung overall energy mo, Libra, for 3rd week of October? Dog spirit, be loyal to what you love, Libra. Kung talagang love mo yung ginagawa mo, love mo yung current situation mo, maging loyal ka. Ibig sabihin, ipakita mo yung commitment mo doon, no? Huwag kang, kumbaga, lalo mo bang i-nurture yung mo, kung ano man yung bagay na yan, na ginagawa mo, na sinasabi mo na talagang love mo. Ipakita mo yung loyalty mo. Lalo mo pang i-continue or i-nurture. Yun yung nafe-feel ko dito sa be loyal to what you love. So, kung halimbawa, yan, may kinalaman sa sa career mo, it could be anything, hindi lang naman yung laging mga responsibility. Kung ano man itong bagay na tinutukoy ng dog spirit, na maging loyal ka dyan sa kung ano talaga yung love mo. Okay? Ibig sabihin, di ba kapag mahal natin yung tao, sinusuportahan natin, ganun din yun. So, eto rin yun. Hindi man sa mga relationship, pati sa yung mga personal na adhikain natin. O diba, ang lalim, Libra. O kung ano man ito Libra, na talagang passion mo yan, love mo yan, ipakita mo talaga na loyal ka. I-commit mo talaga yung sarili mo, i-immerse mo yung sarili mo dyan. O diba, yun. Halimbawa, talagang dream mo na maging maging famous sa social media or sa YouTube or kung saan man. Araw-araw, 'di ba? Kumbaga, lahat ng kaya mong gawin, lahat ng effort, 'di ba? Parang ito todo mo. Kasi talagang talagang yun yung gusto mo eh. Na halimbawa, gusto mo maging doktor.
O kahit maraming dumidiscourage sa'yo, naku anak, ang tagal-tagal naman ng magpag-aaral niyan, ito na lang ang kunin mo. Kahit mahirap yung yung pagdodoktor o pag-engineer, arkitekto o kung ano man. Kahit magsusunog ka ng kilay, kahit sobrang hirap nung calculus, kahit sobrang hirap nung etc. etc. Mag-show up ka araw-araw Kumbaga 100% nandun ka. Kasi talagang yun yung ipapakita mo talaga na love mo yung ginagawa mo. Yun. Yung commitment, yung pagiging solid 100% doon sa bagay na love mo. O yan yun. Kung talagang gusto mo mag-excel dyan, kung talagang gusto mo ma-achieve ite, o diba? So, ano naman yung possible outcome for you, Libra? B, Spirit, sweet results await, Libra. Feeling ko magka-relate sila. Kasi as long as you stay loyal dito sa as long as you stay loyal to what you love, meron talagang matatamis na resultang naghihintay para sa iyo. Kasi hindi ka nag-give up, hindi mo tinigilan, hindi ka sumuko dyan sa bagay na yan. Pinakita mo talaga na yan yung gusto mo. And yun yung reward. Kung hindi ka bumitiw dun sa mga pangarap mo o kung ano man tong tinutukoy na ito na what you love, yung passion mo. Magbubunga siya, Libra. Di ba pag love natin yung ginagawa natin, walang mahirap. Kung sabihin na natin, napapagod ka, minsan nahihirap. Pero hindi ka susuko. Yun Kasi talagang ganun ka kumbaga talagang ganun ka kaseryoso, ganun mo ka-love yun. Kaya hindi ka talaga, di ba sa mga kajowaan natin ganun? Siyempre, pag love natin yung jowa natin, hindi tayo susuko dun. Yung asawa mo, yung jowa mo, yung partner mo, o di ba? Yan yun. Yung mga possible na ma-encounter ni Libra itong 3rd week of October. Libra, meron ditong fair man. Dealings or relationship with a man with blonde, gray, or white hair. Ayan na naman. Yung mga tao sa bara. Baka afam yan, Libra. Blonde daw or pwede naman uban. Basta light daw yung buhok. Stork. News of a birth or a new business opportunity. Wow, Libra. Baka may bagong opportunity pagdating sa pagkita ng pera sa negosyo. Ayan Karagdagang karagdagang kita para sa iyo, Libra. Makaisip ka, baka may pumasok sa yung idea, bagong pagkakakitaan mo, no? First, pay attention to your finances daw, Libra. Ayan, Mukhang focus focus yung paglabas, pagpasok ng pera. Etong 3rd week of October, Libra. Isa yan sa mga magiging concern mo. Romance, celebration party, meron bang mga anniversary dyan, birthday, mukhang may mga, celebration, Libra. Pwedeng may kinalaman sa romance. O kung anumang mga yan, gaya ng binanggit ko, pwedeng anniversary, birthday, etc. Anything na may celebration. Tingnan pa natin yung tarot cards nyo. Libra people. Libra. Mukhang nasosobran ka dito. Nagiging workaholic ka na naman ba? Dami mo na namang
mo na naman bang sinasalo dyan na hindi mo dapat saluhin ng mga gawain, obligasyon, no? Ayan, Libra, sabi dyan, I love and care for myself first. Kasi pwedeng lagi mo na nahuhuli yung sarili mo, Libra, eh. Ganon ka ganon ka ka-generous, ganon ka matulungin, ganon ka magmalasakit, ganon ka magmahal. Ayan. Okay? So, madalas inaako mo yung mga bagay-bagay. And, pwedeng nasosobrahan, na-overdo mo, and madalas yung sarili mo, yun na yung nahuhuli mo. Okay? Yun lang naman. Parang nire-remind ka rin, Libra, na may mga time na dapat isipin mo rin naman yung kapakanan mo rin. Na baka nakakalimutan mo na rin yung sarili mo, Libra. Yan yun. Pwede kasing ang dami mong talagang dami mo siguro talagang problema, Libra, or ang dami mong pinapasan dito ng mga obligasyon, baka breadwinner ka, o talagang ang dami mo lang talagang dapat asikasuhin or sagutin, no? Hindi ko alam, mga financial ba yan, mga kung ano-anong iba-ibang responsibilidad, pero yun nga, syempre huwag mo rin kalimutan yung sarili mo, Libra. Yun lang naman yun. Kumbaga, na-overdo mo. Pwedeng na-overdo mo. Ayan, Libra, Pwedeng pwedeng iba kasi ditong mga Libra na overwhelm kayo dito sa mga pinapasan ninyo. So, kung ano man itong mga pasanin ninyo. Responsibilidad man yan, sa financial man yan o hindi. No? Feeling nyo siguro mag-isa lang kayo, wala kayong katulong dito, or wala kayong ibang maasahan. Baka ganun yung scenario ninyo, Libra. Itong 3rd week of October. Pero alam mo, Libra, ang totoo, hindi ka mag-isa, kagaya ng magka-relate silang dalawa. Kagaya ng sinasabi ni Ten of Wands. Ay breakdown mo yung mga responsibilities, na mali yung sabi ko. Pwede kasing inaako mo lahat, pero actually, meron ka namang ibang tao dyan na pwedeng i-delegate mo yung ibang task o obligasyon na yan. Hindi mo kailangan pasanin yung buong mundo, Libra. Yun lang yung sinasabi nitong dalawang card. Hindi ka alone. Yun yung sinasabi ni Five of Pentacles and ni Ten of Wands. Kung talagang hindi mo kaya pasanin lahat, pwede mong i-assign sa iba. Tulong-tulong kayo. Bahagian mo rin yung iba. Wag mong, gaya ng sabi dito, wag mong pasanin yung buong mundo, Libra. Hindi ikaw si Atlas, okay? So, High Priestess, Libra, my intuition guides me to the truth. Trust your intuition, Libra, pagdating dito sa isang bagay, sitwasyon. Mararamdaman mo, ayun yung yung instinct mo, Libra, malakas. Malakas talaga yung pakiramdam mo pagdating sa mga bagay, 90%. At, i-guide ka daw niyan sa truth, Libra. Itong intuition mo. I-guide ka niya dun sa truth. Yan yung gawin mong, antena. Okay? Yan yung gawin mo, antena, Libra, pagdating dito sa sitwasyon na ito, na tinatawagan na gamitin mo yung, yung instinct mo. Trust your instincts, Libra. Meron ditong air sign, Knight of Swords. I choose my battles carefully, Libra. Kagaya nung kay Gemini, ganito rin yung dulong card niya dun. Tarot card niya. So, pwedeng meron kapareho kayong air sign na makakadil. Gemini, Libra, Aquarius. Pero, nire-remind ka dito, Libra, piliin mo lang itong mga bagay na papasukin mo, yung mga laban. Maging matuto kang, maging wise ka, na hindi lahat ng bagay ay obligado kang pasukin.
Lalo na yung mga ano, yung hindi deserve ng energies mo. Okay? Huwag patol ng patol, kagaya ng sinabi ko kay Gemini. Pakaisipan mo muna mabuti kung itong battle na papasukin mo ay karapat-dapat ba. Okay? Yun lang naman. Nire-remind ka lang naman, Libra, na bago ka pumasok sa mga argumento or kung ano mang bagay yan, make sure na ano, kung talaga bang dapat mong patulan yan o hindi, di ba? Maging maingat sa mga ano, pinapasok. So, pagdating sa love life mo, Libra, itong third week, tignan natin. Baliktad, sorry. Reflection. Meron lumayo dito. Parang ano muna, nag-cool off. Naglaylo kayo sa isa't isa. Ayan. Pero yung isa talaga yung na lumayo. Kasi gusto niyang makapag-isip-isip. Para sa kanya necessary yun na magkaroon siya ng time na pag-isipan kung ano ba talaga yung next move pagdating dito sa connection ninyo. Whether ikaw yan o yung person mo. Double din. Parang double purpose yung ginawa na yun eh. Isa is to reflect, pero parang yun na rin yung way nitong person na to escape itong uncomfortable or awkward situation nangyayari sa inyong dalawa. Yun na rin yung way niya to escape. And alibay niya to escape. Pero at the same time, gagamitin din niya yun para makapag-isip-isip. So, kung ano ba talaga yung dapat na next move dito sa sa relationship ninyo. Ayan, no? Hindi ko alam ano pa ibang reason itong person na to, pero gusto niya talaga muna distansya sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung naiiritan na ba siya o confused ba siya at bakit kailangan niya ng space, bakit kailangan may pag-iisipan pa. Ayan. Hindi pa tapos ito, feeling ko lang. Hindi pa tapos, pero napaka awkward nung sitwasyon ninyo kasi nga may gap sa inyong dalawa nitong person na to at merong irritable na gustong lumayo-layo muna. Pero hindi pa rin totally meron ditong hope card eh. So pwedeng hindi pa rin totally yung pwedeng lang confused or gusto lang ng break. Gusto lang muna ng pahinga. Pero hindi pa to totally, give up doon sa connection ninyo. Okay? So, anong closing message, advice para kay Libra, angels and guides? Choosing your path, Libra, all is possible. Kung ano man itong path na tatahakin mo, mapipili mo, Libra, lahat posible. Basta ikaw ay determinado sa kahit anong path pa yang mapili mo. Walang imposible na ma-achieve mo kung ano yung gusto mong ma-achieve. So, halimbawa, kagaya nun sa mga career, pinili mong maging housewife or pinili mong maging negosyante o pinili mong
mamasukan. Kahit ano pa yan, Libra, walang imposible sa path mo. Kung talagang yun yung, kung yun yung napili mo at, ayan gaya nga nung sinasabi dito, yung be loyal to what you love. Kung talagang feeling mo, yan yung calling mo, yan yung passion mo, yan talaga yung gusto mong gawin. Just do it, Libra. Go for it, diba? Lahat ng bagay posible. Okay, Libra, sana nagustuhan mo itong 3rd week of October reading mo. Don't forget to like and share. Don't forget to subscribe. Take care and God bless.